Sabi ni San Ignacio, huwag maging pasibo sa mga panahon ng espiritual na pagkalumbay. Sa kabaligtaran, kailangan mong palakasin ang iyong mga panalangin. Ano pa bang mas mainam na paraan kundi sa pamamagitan ng rosaryo? Ako ay Pilipino. Ako ay Katolikong isinilang pero lumaki ako sa Canada. Talagang noong high school ko natutunan ang kalooban ng Diyos. Nang pumunta ako sa harap ng banal na sakramento, sinabi ko sa Diyos, wala akong ideya sa aking ginagawa. Kailangan mo akong tulungan. Kaya't naalala ko na umalis ako ng simbahan at sa may labasan ay may isang walang laman na bookshelf pero may isang librong naiwan doon at ang pamagat ay The Secret of the Rosary. Binasa ko ito ng buong puso at kumbinsido ako ng banal na espiritu sa kapangyarihan ng rosaryo at ipinanalangin ko ang rosaryo araw-araw. Nang nagsimula akong magdasal ng rosaryo, alam mo, nabawasan ang pagkahumaling sa kasalanan. At gayon din, ang sigasig na isabuhay ang pananampalataya at palalimin ito ay mas naging buhay. Kaya't nang sumali ako sa aming komunidad, ang Franciscans of the Immaculate, ipinagdasal namin ang buong rosaryo. Nang unang ipinakilala ang rosaryo, binubuo ito ng lahat ng mga misteryo. Kaya't una sa lahat, bilang isang pari, ito ang pamantayan para sa akin, para sa aking espiritual na buhay, at para sa aking pastoral na gawain. Nakikita ko lalo na ang mga kaluluwang nangangailangan ng tulong. Kapag iminungkahi mo na may taimtim na panalangin, ang pagdarasal ng apat, ang buong rosaryo, bumabalik sila sa iyo tulad ng sa susunod na linggo at sinasabi, Ama, nakikita ko ang lahat ng mga bunga. Halos agad-agad ang epekto nito sa buhay ng mga nagmumungkahi na ipagdasal ang kanilang buong rosaryo. At iyon ang dakilang tagalakan ng pari, alam mo. At tulad ng sinabi ko sa iyo noong nakaraang linggo, nagsimula ang babaeng ito na ipanalangin ang buong rosaryo. Una, nag-aalinlangan siya. Sinabi niya, marahil hindi ko ito magagawa, pero susubukan ko lang. At pumunta siya sa Divine Mercy Shrine, Stockbridge. Naaksidente siya, pero hindi siya nasaktan. Ang kabilang sasakyan, kinailangan nilang pumunta sa ospital, at sa sandaling yon, sinabi niya na nagdarasal siya ng rosaryo. At pagkatapos noon, lubos siyang nakumbinsi. Hindi ko lang kailangan ipanalangin ang rosaryo. Ang buong rosaryo, kailangan kong ibahagi ito sa lahat ng kakilala ko. Nakikita ko ito ng paulit-ulit. Sinabi ni St. Louis Grignion de Montfort sa kanyang tunay na debosyon kay Maria. Ang tunay na debosyon kay Maria ay paladian. Mahal natin ang mahal na Birheng Maria sa mga panahon ng espiritual na kaaliwan at sa mga panahon ng espiritual na kalungkutan. At ang rosaryo ang konkretong paraan kung saan natin maipapakita at maisasagawa ang pagiging paladian. Sa mga panahon ng espiritual na kaaliwan, pinasasalamatan natin ang Ina ng Diyos para sa lahat ng biyayang ibinibigay niya sa atin. Sa mga panahon ng espiritual na kalungkutan, sinasabi ni San Ignacio na huwag maging pasibo sa mga panahon ng espiritual na kalungkutan. Sa kabaligtaran, kailangan mong palakasin ang iyong mga panalangin. Ano pa bang mas mabuting paraan para gawin ito, kundi sa pamamagitan ng rosaryo? Sa pagdarasal ng rosaryo, ipinapakita mo lang sa Ina ng Diyos na mahal mo siya. Sa banal na kasulatan, ang babae at ang kanyang binhi ay dudurog sa ulo ng ahas. Sa simula pa lang, mayroon ng ganitong pakikidigma. Dinudurog ng mahal na ina ang kanyang ulo. Kaya ang rosaryo ay isa pang paraan kung saan nadudurog ang kanyang ulo. Sabi ni San Juan Pablo ay, kapag nagdarasal tayo ng rosaryo, nakikipag-ugnayan tayo sa mga alaala na kanyang pinag-isipan sa kanyang puso at pumapasok tayo sa kanyang puso. Nasa huli ay alam nating nagtatagumpay. Kung babasahin mo ang ika-negatibo, 25 rosa sa lihim ng rosaryo, si San. Sabi ni Louis Greenland at Beaufort na kung talagang nais mong lumago sa iyong buhay panalangin, ipagdasal ang buong rosaryo o kahit 5 dekada nito. Ipinagpatuloy niya sa pagsasabing, kahit na maabot mo ang mataas na antas ng panalangin, ipagpatuloy ang pagdarasal ng rosaryo. At kung hindi ka pa nasa estado ng pagninilay, ipagpatuloy ang pagdarasal ng rosaryo. Upang ihanda ang iyong sarili para sa pagninilay-nilay. Kaya't ang sinasabi niya ay, nasaan ka man, simula, gitna, o wakas, ang rosaryo ang paraan kung paano kalalago sa iyong buhay panalangin. Sa pagdarasal ng rosaryo, talagang natatamaan mo ang lahat ng yugto ng panalangin, lalo na sa aspeto nitong ascetical.
Kaya sa buhay espiritual, may dalawang magkaibang aspeto, ang ascetical at mystical. Ang ascetical ay pangunahing ang ating pagsisikap sa tulong ng grasya. Habang ang mystical na bahagi ng buhay espiritual ay pangunahing kilos ng Diyos. At mas bukas tayo para doon. Kaya kung titingnan mo ang mga yugto ng panalangin, ayon kay St. Teresa ng Avila, kapag maayos mong dinarasal ang buong rosaryo, nagdarasal ka ng vocal prayer, meditation, prayer of affection, at prayer of simplicity. Kaya ang talino ng ating mahal na ina ay ginawa niyang pangkalahatan ang regalong ito at kahit sino ay maaaring magdasal nito. Mula sa mga simpleng tao hanggang sa mga doktor, mula kay Santa Jacinta, mula sa mga dakilang doktor ng simbahan. At lahat sila, pagdarasal rosaryo, naabot ang mataas na antas ng panalangin. Banal na pinagmulan makakagawa nito. Mga tips sa pagdarasal, lahat ng mga misteryo ng rosaryo ay click ang video sa description at pindutin ang subscribe para sa mas maraming nilalaman.